Noong di ko pa alam na niloko siya ng asawa niya, hindi ako nagde-demand sa kanya ng kahit na ano. Pero ngayon na nalaman ko, parang gusto ko po na iwanan niya ang asawa niya. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sana kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's video is about our secret file. And here is the story. Gusto ko pong malaman ano po ang maipapayo nyo sa sitwasyon ko. Single mother po ako and 7 years relationship with a married man. Siya po ang nag-iisang tao na di nang iwan sa akin nung mga time na tinalikuran ako ng lahat. Nung walang-wala ako kahit kaibigan. Dahil sa hirap ng buhay. Nung 3 years na kami, may nakilala po akong foreigner and nagpaalam ako sa kanya, pumayag siya. 4 na taon din kami ng foreigner. Pero dahil sa pandemic, ang dami kong na-discover hanggang sa umabot kami sa breakup. Hindi kami nawalan ng communication and takbuhan pa din namin ng isa't isa kapag problemado kami sa kanya-kanya naming buhay. Nagkabalikan kami hanggang nalaman niya yung asawa niya gumawa ng kalokohan. Pero huli na nang ma-confirm niya na wala pa pala silang anak nung ginawa ng asawa niya yon. Di niya matanggap na nagawa yun sa kanya. Pareho silang government employee and yun ang sinabi niya na dahilan kaya di niya maiwan ang asawa niya at dahil sa mga anak na din nila. Noong di ko pa alam na niloko siya ng asawa niya, hindi ako nagde-demand sa kanya ng kahit na ano. Pero ngayon na nalaman ko, parang gusto ko po na iwanan niya ang asawa niya. Alam kong mahirap yon, pero paano ang pagsasama nila? Sabi ko sa kanya, kung di niya kayang iwan, ako na lang ang aalis. Kasi kung ibang lalaki yon, aalis na agad nung malaman niyang ginawa sa kanya yung kahit pa kahihiyan sa trabaho at pamilya ang apektado noon. Pero ayaw niya pong makipaghiwalay sa akin. Naguguluhan na kasi ako. Maraming beses na gusto ko nang makipaghiwalay, pero pag nagkikita po kami ulit, okay naman kami. Ngayon po, gusto niyang magkaanak na kami. Di ko alam ang gagawin ko, kaya sana mabigyan mo ako ng advice. Sa tanda ko na to, di ko mahanap ang tama at dapat. Sana po matulungan mo ako if tutuloy ko pa or hindi na. Salamat Miss Cheryl. Please, huwag mo naman i-mention ang name ko. Pero sana makatulong ang sitwasyon ko sa ibang nalilito din na kagaya ko. Salamat po. Una sa lahat, ang privacy ninyo ang pinaka-outmost concern ko. Sa tuwing nagbibigay po kayo ng mga liham sa akin, makakaasa po kayo ng 101% na ang kwento ninyo, ikaw at ako lamang ang namamagitan. Okay, number 1, married man. Once na sinabing married man, meron siyang pananagutan na dapat yun ang inaasikaso niya. Having a relationship with a married man is a big no. Huwag nating itama yung alam naman nating mali. Dahil kailanman ang pumatol sa isang married man ay isang hindi magandang bagay na gawain. Kaya nga may batas ang Diyos na pinagbabawal yan. May batas din ang tao na krimen ang pagpatol sa isang may pananagutan na sa iba. Huwag kang matuwa every time na nagkikita kayo. Dapat ikalungkot mo yun. Dahil habang pinangahawakan mo yung salitang okay kami, pag nagkikita kami, hindi ka talaga makakawala sa sitwasyon mo. Kasi pilit mong itinatama yung maling nakagawian mo. Kung ano man yung problemang pinagdadaanan niya sa pamilya niya, sa asawa niya, labas ka dun. Kasi sa oras na nagkaayos sila, magiging panakipbutas ka na lang. Mawawala yung chance sa'yo na maitama mo yung maling ginawa mo noon. Tandaan po natin, hindi lang siya ang nag-iisang lalaki sa mundo. Marami ka pang makikilala na mas higit
sa taong ito. Hindi natin pwedeng lagyan pa o tapalan pa ng isang pagkakamali ang isang pagkakamali. Pumatol ka sa isang married man, ngayon gusto niyang magkaanak kayo at nagdadalawang isip ka dahil nandoon din yung simpatsya mo na bigyan siya ng anak dahil ang taong ito ay mahal mo. Pero hindi sapat ang pagmamahal lang para maging masaya ka. Di ka masaya sa sitwasyon mo ngayon pero nagmamahal ka. Hindi rin siya masaya sa sitwasyon niya ngayon kahit may mahal siya. Nakita mo, hindi sapat ang pagmamahal para maging masaya ang isang tao. Minsan, yung pagmamahal, yan pa ang magpapahamak sa'yo. Unahin mong mahalin ang sarili mo bago mo malaman ang tunay na pagmamahal. Kung talagang mahal mo ang sarili mo, hindi mo papayagan na makasira pa ng ibang pamilya. Hayaan mo kung ano yung nangyayari sa kanila ngayon. Hindi mo yun problema. Huwag mo nang palakihin pa ang problema na bigyan siya ng anak. Meron na siyang anak at meron ka na ring anak, yun na rin ang pagtuunan mo ng pansin. Yung problema nga ninyong dalawa, hindi pa ninyo maayos. Ngayon, magdadagdag pa kayo. Huwag natin isipin yung mga pansariling kagustuhan natin. Lalo na kung may mga masasagasaan pa tayong tao. Sa tingin mo ba, pag nagkaanak ka sa kanya, anong mararamdaman ng mga anak nyo? Mas magiging magulo lang ang lahat. Kung hindi magiging parte ng solusyon ang naiisip nyo ngayon, tsak, magiging problema yan. Hindi naman anak ang basihan para maging matatag ang relasyon. Nakita mo, may anak ka, pero single mother ka. Nakita mo, may anak siya, pero nasisira ang pamilya niya. Hindi mo pwedeng isipin or desisyonan na pag nagkaanak kayo ay magiging tahimik ang buhay nyo. Hindi po ganun yon. Dahil ang relasyon nyo ay binubuo lamang ng dalawang tao. Ikaw at ang kapartner mo. Hirap talikuran ang taong akala mong sumalba sa kahirapan sa'yo. Pero mas mahirap mabaon sa gawaing mali na akala mo ay tama.